Wala na pala si Maine dito sa bansa? Sabi nga. Oo, lumipad pala. Monday pa lang wala na siya. Hindi na siya pumasok sa Itbulaga. Kasi marami na nakakapansin, di ba, Nay? Wala. Ano sa palagay mo ang dahilan bakit umalis siya ng Pilipinas? Wala pong mag-iisip na siya ay tumakbo. Hindi po siya ang pinagbintangan. Siya po ay collateral damage lamang dahil sa kanyang asawang congressman. Kaya hindi pwedeng sabihin na ay tumakbo sa problema. Wala po siyang dapat takbuhan. Veteranang kolonista na si Christopher Min nagulat sa biglaang paglipad ng mag-asawang Arjo Atayde at Maine Mendoza. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Hanggang ngayon ay mainit pa rin na pinag-uusapan ang kontrobersya ng maanumalyang flood control project na kinasangkutan ng mga korap na politiko sa ating bansa, na kung saan isa sa nadamay dito ang asawa ni Maine Mendoza na si Congressman Arjo Atayde ng District 1, Quezon City, na idinawit ng mag-asawang kontraktor na sina Carly at Sara Diskaya. Sa vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay nagulat ito sa balitang wala sa bansa ang asawa ni Congressman Arjo Atayde na si Maine Mendoza na tila laging collateral damage ngayon ng kanyang mister. Okay, dito na po tayo sa una. Wala na pala si Maine dito sa bansa? Sabi nga. Oo, lumipad pala. Monday pa lang wala na siya. Wala Hindi na na siya, siya hindi siya pumasok sa hindi siya Itbulaga. pumapasok. Inaabangan nga siya eh. Bukod Wala. dito, may mga araw noon na hindi rin siya pumupunta ng Itbulaga. O, di ba, kikwentuhan na wala. natin Oo, yan. di ba? Di ko siya Oo. nakikita eh. Oo. Pero mula nung Monday, wala Monday, na. Lumipad. Tuesday. Oo, hanggang ngayon, lumipad. inaabangan siya, wala. Ano sa palagay mo ang dahilan? Bakit umalis siya ng Pilipinas? Siguro sa akin na siguro baka ibig sabihin mag-laylo muna siya. O ibig sabihin mag-aalis muna siya ng stress. Pwede, Oo, pwede. sa ano. Wala pong mag-iisip na siya ay tumakbo. Hindi po siya ang pinagbintangan. Siya po ay collateral damage lamang dahil sa kanyang asawang congressman. Kaya hindi pwedeng sabihin na ay tumakbo sa problema. Wala po siyang dapat takbuhan. Ikaw, Romel, Oo. ano sa palagay mo? Bakit siya umalis? Alam mo, siguro may nagpayo na rin at saka siguro ano niya na, sariling ano niya na yun na Bulisyon. bulisyon na. Kasi marami na nakakapansin, di ba, Nay? Pag nawala sa kanya yung camera sa Itbulaga, Oo, unaware siya doon. oo. Na yung mga long shots. Diba, Nay? Kasi ang saya ng grupo ng Itbulaga, di ba? Tapos makikita mo sa isang shot, nakaganon siya. Oo. Natural na aapektuhan Correct. siya. Pero ang totoo na alam ko naman, at ito naman po ay mula sa isang mapagkakatiwalaang source, pinagbawalan siya na mag-post. Ang huli niyang nabasa natin, September 10, Yung ito yung Oo, yung pinakamahaba pinakamahaba. na pagdedepensa Oo. niya kay Congressman Arjo. Mula doon, wala na po. May nakapagpayo po sa kanya o maaaring talagang pinagbawalan na huwag nang magdepensa dahil lalo lang silang nababaon sa isip ng ating mga kababayan. tama naman. Diba? Tama. Kasi umingay lalo ang pangalan niya kasi yung nag-post kagad siya ng ano, yung mga Depensa. nagdepensa kagad siya na parang, ay, nagsisimula pa lang yung investigasyon, di ba? Wala pa nga Oo, eh. di wala ba? pa. Pangalan pa lang ang nabanggit. Ito na. Kaya parang, ay, doon pala ikaw mahina. Kaya doon lalo siya, Doon siya pinukol ng pinukol. Oo. At saka yun nga lalong nababaon sa halip na siya ay maging asset, naging liability. Yun ang komento ng marami. Dahil alam mo pag ikaw ay sumabay sa galit, sabayan mo ang galit ng tao, sabayan mo ng sabayan, lalo ka manenega. Correct. Diba? Although naiintindihan natin siya, pero ang problema nga, hindi lang naman tayo ang tatlong tao sa mundo. Tayo lang ba magdidesisyon? Correct. Tayo Mas lang ba marami. mag-iisip? Oo. Tayo lang ba ang magbibigay ng opinion? Ang dami-dami namang pong tao na nakakabasa ng kanyang post. Totoo. Natural, binabash siya. Na ikaw, wag mo na ipagtanggol yung asawa mo. Sinabi na merong nakuha ang pera dahil dyan sa katiwalian na yan. Tapos yung tungkol nga dun sa Oo, sa pagpipinag hati-hati na yung creek. Oo, yung Matalahib Creek na Phase 1. Sa patuloy nga ng mainit na paksa ni Nanay Christopher Min at mga kasama nito na sina Romel Chica at Windel Alvarez ay binahagi nila kung magkano ang halaga ng bawat proyekto na ibinuking ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Para sa buong kwento, narito
Ating panoorin ang video. Face to Oo, face. ginawa pang phase 1, phase 2, phase 3. Ayan, every phase, 352. Tapos yung isa, 364. Million yan, ah. Million, 352 million. Tapos yung phase 2, sa basta. 300, ganun. Milyonan po itong pinag-uusapan dito. Hindi po piso, hindi 100 piso. Kaya talagang nasa pool ng todo itong si Congressman Arjo. At pinanindigan talaga ng mga diskaya na meron siyang bahagi. Nakakuha siya ng kickback. Nakakuha siya ng lagayan doon sa ipinagawa na yon na pumping station yan. Oo. Di ba? Tulad po kay Kong Arjo Atayde po. Bali, 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya. Na Anong klaseng chat ito? pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Well, hindi. Okay. Doon sa mga ibang tinext mo, kaya nyo, katulad ni Congressman Atayde, tumulong ba? Binalik ba? Hindi po. Nakiusap Kasi ko na... yung tenor ng text mo doon sa yung pinabasa sa akin, hindi yun ang tenor mo eh. Ang tenor ng text mo, humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw kapera-pera, na-freeze na raw yung pera sa bangko at kailangan mo ng pambayad ng abogado. Correct? yes po, Your Honor. Pero Kaya lahat sila ay napaka-apektado ngayon. Kahit nga si Sylvia, kahit sino ang tumawag sa kanya, ayaw na magpa-interview. Oo, diba? Na dapat lang. Tama lang yun. Na dapat Oo, lang. oo. Kasi lalo kayo nagsasalita, may butas na namang makikita sa sinasabi nyo. Iikot ng iikot, lalawak na lalawak hanggang sa hindi nyo na alam kung paano nyong Oo. aapulahin ang sunog. Correct. Hindi ito ang oras para ipagtanggol nyo pa ang sarili nyo. May oras. Darating ang oras. Totoo, magkakaroon naman ng investigasyon. May kaso naman, may argumento naman, magtatalo-talo. Diyan po natin malalaman kung may katotohanan ang bintang ng mga diskaya na itong si Congressman Arjo ay meron talagang nakuhang malaking halaga Ayun. dyan na milyon, di ba? Totoo. Pero sa ngayon, sino makapagsasabi? Wala pa naman, di pa sila hinaharap sa korte, di ba? Oh, wala pa. Dadalhin pa yun after ng ano. Kasi yung ginagawa lang naman ng Senado, age of legislation. In aid of legislation, legislation, hindi oo. age. In age of legislation. In aid of legislation. Ayun. At saka, dadaan pa yan sa korte. Mahaba ito. Mahabang usapin pa ito. Ang nakakalungkot lang, di ba, Nay? Kasi nabanggit yung pangalan. Yun. Oo. At ang sususugan ko lang na ang dami kasing nakalkal ng ating mga kababayan na pagpo-flaunt nila ng kanilang kabuhayan. Ayun. Yun ang nakaano doon. Lahat talaga ay naging sensitibo. Lahat ng kanilang aksyon nitong mga nakararaang buwan at taon, yun po ay ibinalik ng ibinalik at doon ay sinamla, kaya naman pala. Ganon. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!